Wala pa po at hindi po pa dinideklara na mayroon tayong oil crisis. Sa kabila ng sunod-sunod na taas singil sa presyo ng produktong petrolyo dulot ng krisis sa Middle East, hindi pa raw maituturing na nakararanas ang bansa ng isang oil crisis. Para sa Malacanang, sigurado pa ang supply ng langis at patuloy ang pakikipag-usap sa mga supplier na bansa para sa karagdagang stock. Pag sinabi po natin na oil crisis, maliwanag din po ang sinabi ni Secretary Sharon Garin ng DOE. Na sa ngayon ay hindi pa kinukonsidera na mayroon tayong oil crisis dahil kumpleto po tayo at enough po ang supply ng langis. Dagdag pa ni Communications Undersecretary Claire Castro na may 400,000 na bariles ng langis ang nasa ilalim ng negosasyon habang nasa 600,000 barrels naman ang inaasahang maaangkat ng bansa. Hindi rin daw minamaliit ng palasyo ang problema sa langis. Wala naman tayong dina-downplay. Ito po kasi yung totoong sitwasyon. Nagsusumika po ang pamahalaan sa utos ng Pangulo na dapat hindi magkulang ang supply ng produktong petrolyo. Lahat ginagawa. Nandiyan na rin po ang pagbibigay ng tulong ng DSWD, nandiyan po ang pagtatrabaho ng DOE, pati po ng DA at ibang ahensya. Isama na po natin ang DSWD. Sa kabila nito, nauna na raw ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbuo ng isang crisis committee. Okay, bago pa po may nag-suggest na gumawa ng crisis committee, nag-utos na po ang Pangulo na maggawa officially ng crisis committee. So hintayin na lamang po natin ang dokumento if na-finalize na po. Unang naranasan ng bansa ang krisis sa langis noong 1973 noong pumutok ang gyera sa pagitan ng ilang Arab countries at Israel na nagdulot ng pagtaas ng presyo ng langis ng hanggang 4 na beses. Sinundan ito ng 1979 dahil sa Iranian Revolution, Iran-Iraq War noong 1980 at ang Gulf War noong 1990 matapos atakihin ng Iraq ang Kuwait. Itinuturing na may krisis sa langis kapag nagkaroon ng biglaang pagtaas ng presyo habang nagkakaroon ng pagbaba sa supply. Sa isang pahayag, sinabi naman ng Trade Union Congress of the Philippines na buong mundo ang nakararanas ng krisis sa langis at hindi maaaring ipagkibit balikat ito ng gobyerno dahil lamang may supply. Samantala, dumating na sa Pilipinas ang ika-4 na government chartered flight mula sa Riyadh, Saudi Arabia. Binubuo ito ng nasa 343 na Pilipino mula Bahrain, Qatar, Kuwait at Saudi Arabia. Sinalubong sila ni Pangulong Bongbong Marcos sa Villamor Air Base sa Pasay City kung saan inilapit din ang iba't ibang tulong ng gobyerno. Nakausap ko ang mag-asawang Jeffrey at Fides Aputen mula Bahrain na sumama sa repatriation flight. 20 years na po kami sa Kuwait, tapos nag-turn kami sa Bahrain last year. So after that, this is the first time po na naranasan namin yung ganito ka intense na gera. Affected kasi kami ng war talaga in the Middle East at saka hindi na kami makatulog since marami talagang bomba na in every day, even in the middle of the night. Sa ngayon, mananatili muna sa bansa ang mag-asawang OFW at hihintaying humupa muna ang sigalot sa Middle East. Sa ngayon, nasa higit 1,700 na ang mga Pilipinong napauwi ng government chartered flights. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Odalo, Newswatch Plus.